Sinusurrender po namin sa iyo lahat, Panginoon. Lord, tanging alam lang namin papurihan ka. Let's worship the Lord, family. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magbawalang hanggan. Minsan pa po kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Minsan pa po kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, let's declare, sa lahat ng oras. Yes, Lord. Sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Ika'y mabuti. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Lord, salamat po sa gabing to. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Tunay, Lord, na hindi ka nagbabago, Panginoon. Tunay na, Lord, na napakarami pong ginagawa sa buhay namin araw-araw. Lord, thank you for reminding us of your grace, Lord, your faithfulness to us, Lord. Napakarami pong bagay na pwede namin pagtawad. At Lord, humingi kami ng tawad dahil, Lord,
Sa dami po ng aming pinagdadaanan, nararanasan, Lord. Lord, natatabunan yung mga kabutihan mong nagawa, Panginoon. That's why, Lord, we thank you so much, Lord, sa mga testimony na narinig namin, Lord. Lord, it's all about your faithfulness, Panginoon. Lord, marami po kayong bagay na dati lang pinagpipray namin, Lord, but now, nasa harapan na po namin, Lord. Ngayon po, Lord, pinapamuhay na po namin, Lord. Ngayon po, Panginoon, Lord, nilalakaran na po namin, Panginoon. And we are so much excited for more, Panginoon, dahil alam namin, Lord, na ikaw po yung Diyos na mayaman, Panginoon. Mayaman, Lord, not just by love, Lord, not just, Lord, sa mga bagay, Lord, na akala namin material thing lang, Lord, but it's more than that, Panginoon. Mayaman ka po sa reconciliation, Lord. Kaya naniniwala po kami, maraming relasyon na maaayos, Panginoon. Marami po, Panginoon, na Lord, puso mag-a-align sa iyo, Panginoon. Marami pa po, Lord, na gagawin ka sa buhay namin. Because we know, Lord, na ikaw po, Panginoon, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Lord, amin pong ipinapanalangin, Panginoon, lahat po na may sakit, karamdaman, Lord. Kilala mo kami higit sa pagkakilala namin sa aming mga sarili, Lord. Kaya po, family, let us pray sa mga alam mo, kilala mo na may sakit. At kung ikaw to personally na meron kang pinagpipray na gumaling na sakit sa katawan mo, atin pong ilapit to sa Panginoon right now, Lord. Thank you, Jesus. Kung ikaw'y nananalangin ng kagalingang pisikal, tulog mo po sa Panginoon. Kung ikaw po ay nananalangin spiritual, nahihirapan ka mamuhay sa buhay kabanalan, sabihin mo po sa Panginoon ngayong gabi. Kung ikaw ay nahihirapang sumunod sa Panginoon, pag-pray mo na bigyan ka ni Lord ng courage, ng encouragement para magpatuloy. Kung ikaw po ay nananalangin financially, ang Diyos po natin ay mayaman sa pagpapala. Hingin mo lang po ang iyong nais sa Panginoon. Sabi niya, hingin mo man ang lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ipagkakaloob niya. Kaya po meron tayong Diyos na hindi nagpupula. Yes, Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. Lord, we receive healing right now as we pray, as we worship you, Lord. Alam namin, Lord, hinihipo mo na ang aming katawan. Sa mga parte ng aming katawan na may karamdaman, Lord, pinapagaling mo na, Panginoon. Sa mga tinutugbuhan ng bukol sa katawan, Lord, nilulusaw mo na, Lord, in the name of Jesus, Lord. Sa lahat ng nananalangin na kagalingan, Lord, may tarangkaso, may sipon, may ubo, Lord, may hika, may anxiety, Panginoon. Lord, let the Holy Spirit dwell in the lives of our family, O God. Lord, amin po pinapanalangin, Lord, si Baby Denden, Lord, na nasa hospital ngayon. Lord, kagalingang pisikal, Lord, sa buhay ng kapatid namin ito. Itong batang to, Lord, may maganda ka pong plano sa batang to, Lord. May magandang future na nag-abang sa kanya, Lord. At lahat ng ito, Lord, ay parte lamang, Lord, ng kanyang journey sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus, at her young age, Lord. Alam na niya na may Jesus, Panginoon. Alam na niya kung sinong tatawagin, Lord, kapag siya'y nakakaramdam ng sakit. And we also pray sa kanyang magulang na si Ate Christine, Lord. Lord, palakasin niyo po ang kanyang loob. Lord, provide niyo po financially through her, O God, yung mga pangailangan nila, Lord. Lord, na-accompany po ang kanyang anak. But we know, kayo po, Lord, ang aming provider, Panginoon. Kaya, Lord, in the name of Jesus, provide niyo po ang pangailangan nila, Panginoon. Lord, yun po sa mga nagbabantay sa kanila, Panginoon. Lord, we pray, Lord, sa asawa po ni Nanay Delia, Lord. Lord, na may asthma, Lord. Lord, kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, lahat sa iyo, Lord, ay binayaran mo na yung dugo, Panginoon. Lord, bawat latay, Lord, na naranasan mo, Panginoon, katumbas ito ang kagalingan, Lord. Kaya, Lord, we apply the blood of Jesus sa buhay ng asawa po ni Nanay Delia, Panginoon. Lord, di po lahat na may sakit at karamdaman, Lord. We know, God, Lord, that is right now, Lord, your divine healing, O God, dumadaloy na po sa katawan ng aming mga kapatid, Panginoon. Sa lahat po na may emotional problem, Panginoon. Lord, sa lahat ng dumadaan ng mga depression, Lord.
Lord, na mo problema kung paano sa solusyonan ng mga bayarin. Lord, na mo problema kung paano pagtatapusin ng mga anak. Sa lahat po, Panginoon, Lord, ng nananalangin, Lord, kung saan sila, Lord, makakuha ng sagot, Panginoon. Lord, una nyo na pong sinagot ang aming mga prayer, Lord. Because, Lord, you are the true source of our hope, Panginoon. Lahat po ng aming pangangailangan, Lord, alam namin na nasa susi nito, Lord, nasa iyong mga kamay, Panginoon. Kaya po, Lord, alam namin, Lord, pagkatapos itong gabi na to, magpapadala ka ng mga tao, Lord. Connection, Panginoon, kung saan, Lord, you will provide, O God. In a miraculous way, Lord. Di namin alam kung saan manggagaling, Panginoon, ang tulong na hinihingi namin. Pero alam namin, Lord, magpapadala ka, Panginoon. Kung paano mo ginawa, Lord, Lord, in times of the Old Testament, Lord, gamit ang mga uwak, Lord, nagpapadala ka ng pagkain, ng damit. Ganon din po, Panginoon, sa panahon namin ngayon, hindi na po uwak ang gagamitin mo, Lord, kundi, Lord, kapwa mananampalataya namin, Lord. Lord, ikaw po ang tunay na provider, Panginoon. Alam mo ang sitwasyon namin, Lord. Inaantay mo lang, Lord, na ang puso namin i-align namin sa iyo, Panginoon. Lord, chinecheck mo lang, Lord, ang laman ng puso namin. Kung in spite of every troubles, Lord, ikaw pa rin ba yung Diyos namin, Panginoon? Kaya, Lord, we prove right now, Lord, sa iyo pong harapan, na Lord, ikaw po ang aming inaasahan. Wala na pong iba, Panginoon. Salamat po, and as we hear your word tonight, open our hearts, our mind, Lord. Our soul, O God. Yung sa ganon, matanggap namin na maayos ang iyong salita, ma-apply po namin sa aming buhay. Salamat po, Ama. We love you, we honor you, we praise you, God. It's our prayer. The mighty name of Jesus. Amen. The best clap po. Thank you, Lord. Magandang gabi po. Uy, may bago ulit. Good evening po. Tita Chona. Talvin, good evening po. Good evening po. Welcome po sa ating Soaking Empowerment. Sino po nakakapanood ng soaking natin sa Christ in You? Magalang. Every Tuesday po yon. Tapos pag Miyerkules naman, midweek ang tawag, midweek service. Sa CIY main naman. Yan, yung pong dalawang page na yun, mahalaga po nakapollow po tayo. Kasi po doon tayo naka-channel. Yan, kaya po pag may binabaro na sa inyo, excited ako kasi bababa rin sa Christ inyo binangonan niya. Pagalitan niyo po si Pastor pag hindi ko binaba. So, nag-announce sila ng BBS. Nakikita niyo po yung BBS nila, ongoing na rin. Vacation Bible School. So, same din po yung tema natin, Kingdom Alignment. Position for Supernatural Harvest. So, tayo po ganito natin sinisimulan to. Kasi ganun naman din po nagsimula ang mga prayer meeting na Christ in You. Ngayon po naka-program na talaga sila. Pero nag-start din sila sa gantong gawain lang. Ilan lang sila? Nasa 5, 7. Pero nanganak. Super excited na time will come. Parang Sunday worship na rin yung ating Webes. Amen? And the good thing for this, sabi gaya po na nabanggit ko sa group chat, hindi mo naman kailangan or kung may personal thing ka, okay lang po. Ganun po tayo dito. Kung mahalaga yan, unahin mo lang yun. Kasi kung meron mang nakakakilala ng puso mo, higit sa lahat si Lord. Hindi po si Pastor. Hindi ko po alam ang iyong puso kay Lord. Siya po ang pinakang kailangan po natin sa mga bagay. Magandang gabi po sa atin. Sabi sa atin, magandang gabi. Mabilis lang po ito at excited po ako kasi hindi naman po tayo nagsisimula pa lang, tinuloy lang natin. Naputo lang to kasi nagkaroon tayo ng process. So, yun po yung ating kaganapan. At isa rin po sa nakita ko, bukod sa Sunday, mahalaga talaga merong midweek service. Dahil po ang isang tao sa kanyang journey, kagaya ng sasakyan, minsan natutuyuan ng gas. Naranasan niyo pong matuyuan ng gas. Sa motor, parang okay pa eh. Pero sa kotse, ewan ko lang. Walang tulak, no? Sa kotse, no? Talagang matay kusuyo ka talaga. Pero, bukod pa doon, bukod sa nawawalan ng gas, napaplatan. Ang mga, kahit di ka may sasakyan, kahit wala ka pong sasakyan, naranasan mo na sumakay sa jeep na napalatan. Tama ba? Tapos wala nang ibang sasakyan, yun lang, antay mo matapos. So, ang buhay Kristiyano, parang din pong gano'n. Ang pagsunod po natin kay Lord, dumarating sa time, nang yung akala mo full charge ka pa, bilang
hindi mo na malayan, ay, nalobat pala ako. Naranasan niyo yan? Yes. Tapos po, isang kwento lang na mabilis din. Napunta kami Pulilio. Talagang full charge, dalawang cellphone ko, full charge po yan, dalawa. Ito isa. Talagang excited ako. Sabi ko, Pulilio. May load din ako. Ano po yung inasa namin, pagbaba namin ng bandang 10, sasakay lang kami bago mag-12 eh. Yung bago mag-12, pagdating namin sa pier, kailangan pala napabook muna, saglit ka lang. Ang problema, hindi namin napabook. Sabi sa amin, sir, pasensya na, ang susunod na biyahe niya, anong oras po? 10:00 ng gabi. Alas 9. Ginawa namin, naglibang-libang doon. Hanggang nalobat, sabi ko, malolobat yung cellphone ko. Tapos, ang hirap palang ganito, yung parang wala kang gagawin. Sabi ko, ganito pala feeling ng batugan. Yung parang maghapon na, kakain, tutulog. Nag-aantay kasi kami. Tapos, kung hindi para kami makasakay ng gabi, kinabukasan na ng 11. Yan, ganyan yung ano pala ng mga roro, no? Schedule. So, yung aking ina-emphasize yung cellphone ko, ay wala na yari. Dead bat talaga, as in. Pero may nakita ako ng karinderya, nakicharge ako. Sinigurado ko na lang makuha ko kahit di full charge. Baka pagsakay namin makalimutan ko. So ano po ibig sabihin ng mga bagay na to? Sa journey po natin kay Lord, minsan manghihina ka. Tama po? Naranasan niyo ba? Kahit po pastor, hindi exempted yan. May time na parang nalalambot ka. Di ba? Parang nalalambot ako. Kasi ang buhay natin kay Lord, tawag yan, journey of faith. Pag sinabi journey of faith, may time talaga na yung pagsunod mo on fire. Tama? Yes. Talagang nag-aalab ka. Kahit ayaw nung kasama mo, bala ka, ako na lang. Tama po? Pero may time naman na ikaw naman yung nando sa ganong kalalagayan. So, doon ko naman nakita na si Lord, nire-respect niya yung ganong season. Nag-usap kami kanina bago po dumating yung iba. Yung term na backslide. Kasi madaling sabihin, backslide, no? Nawala. Pero walang backslide talaga na word sa Bible. Nanghihina, meron. So, hindi siya nag-backslide. Kasi pag sabi backslide, nawala ka mismo kay Lord. Personal. Pero pag sinabing nanghina ka, yun lang, nagpahinga ka lang. In fact, meron sa Bible, I think si Elias yun. Si Elias po, kung di ako nagkakamali. Siya yung nanghihina na, sabi niya, Lord, patayin mo na lang ako. Ang hirap ng sitwasyon ko, sabi niya, nabanggit niya kay Lord. Lord, ayoko na mabuhay. Sino kung naranasan mo ng banggitin kay Lord? Lord, patayin mo na lang ako. Problema lang pala sa water bill, no? Problema lang pala sa pagpaaral. Lord, patayin mo na lang ako. Ang hirap ng sitwasyon. Pero alam niyo po ba, nung sabi ni Lord sa kanya, ginawa sa kanya, nag-send ng angel. Kinakain lang siya. Gutom lang pala. Pambira. Sinang minsan ganon, yung laking-laki ka na sa problema mo, biglang, parang ganon lang. Gutom lang pala, no? Tama po? So, minsan, ganon yung ating buhay. Na masyado mong minamagnify yung problema. Kaya sobrang pupul emotion ka. Tama? Yes. Ang emotion, alam niyo po ba, bukod sa deception, strategy ng kaaway, pangalawa, ay yung emotion. Na once na nadali niya yung mind, na-deceive ka niya, kasi bababa yan eh. Diba? Pag nadaya ka na sa kaisipan, magdadamdam ka na. Example, may sakit ka. Yung sakit, magpapadoktor ka pa lang, pero sabi ng kaaway, hala, cancer yan. Eh, ikaw naman, dinamdam mo, naku, yari, mamamatay na ako. So, ganun po ang atake ng kaaway. So, pero by faith, ang maganda po, sa pamamagitan ng pananampalataya, kino-conquer niya yung fear na meron tayo. Yes. Dalawa lang naman po ang buhay natin pagsunod kay Lord. Isang pagkatakot at isang pananampalataya. Kaya the more na absent ang fear, yung faith yan, malakas. Nararamdaman niyo po yan? Yes. Tapos pag absent naman yung faith, asahan niyo yung takot, mas malakas. Tama po? So, mayroon tayong namatayan sa nakasama po namin sa kabilang simbahan. Talagang tatay turing ko rin. Pero nakikita ko sa pamilya, napakatapang eh, no? Wala silang, based sa mga post nila, tanggap nila, at the same time, alam mong nangingibabaw yung faith. Yan. Although siguro, sabihin natin may lungkot,
Normal naman sa nawawalan niya. Pero mas malakas yung faith nila. So, ganun din tayo. Sa buhay po natin, hindi man ganong senaryo, pero magkakaroon ka ng ganong pakiramdam. So, lagi mong isama yung pananampalataya. So, yung faith na po na yan, yun yung baon natin sa journey po. Sabi mo sa katabi mo, journey. Journey. Sa journey mo manghihina, nalolobat, madedeadbat, pero alam niyo po kung kanino lalapit. Yes. Ang pinakang source natin ay si Lord. Amen. So, isa po sa, lagi naman tinuturo to, na marami po na masaya pag maganda nangyayari. Pero yung prayer, nakita ko sa Facebook, yung outing ang dami, no? Talagang may nakasakay sa jeep. Nakita niyo yung memes na yan. May nakasakay sa nasa taas, tapos may nakasabit. Tapos compared do sa prayer meeting, dalawa lang ata sila, no? Ay ko, malaking mensahe siya, no? Pero totoo talaga sa buhay natin. Minsan yung, ano pa yung pinakamalaga, yun pa yung minsan parang nane-neglect natin. Totoo po ba? Sino nga amin doon? Diba? Yung pa sa joy, ang saya-saya, di ba? Yung happy-happy, ang saya. Pero pag dun sa prayer time na tinatawag, so, yun yung malaking actually battle yan ng kaaway. Atake ng kaaway sa atin yan. Pero sa gagawin po natin na to, na soaking empowerment, every week, ipaparealize natin sa tao, sa bawat isa sa atin, kung gaano kahalaga yung prayer. Tama po? Marami pong tao, ang last resort nila, prayer. Yung nakita ko rin to sa Facebook, sabi niya, sinugod sa ospital, sumakay sa sakyan, nagmamadali, ganito ganyan. Tapos tinanong agad yung bill, dami agad yung, sobrang worry nung nagdala. Tapos ang pag-upo niya sa upuan, sabi niya, sana gumaling. Lord, sana gumaling. So yung prayer, nababaligtad. So dito pa sa ginagawa natin na to, ituturo natin ang prayer, dapat siya yung ating first thing sa buhay. At ang prayer po, it is an attitude of our hearts. Amen po? So, dito po, 5 importance of prayer. Kasi po sabi rito, prayer is essential for cultivating peace, strengthening faith, and align with God's will. So, yung prayer, kaya kailangan po natin mag-pray. Una po, ito po yung kailangan makita ni Lord na tayo, sa Kanya tayo nakadepende. Tama po? Right address, tama yung madideliveran. Pero pag wrong address yan, pero gusto mo makarating doon sa papadala mo, hindi pa rin makakarating. Tama po? Kaya yung prayer, yun po yung mahalaga na ating pong gagawin. Kaya nga sabi natin nung Sunday, ang address ni Lord, kung gusto mo makarating prayer mo, Our Father, who art in heaven. So yung Diyos Ama, dapat kinikilala pa natin. So, sabi pa po rito, cultivating peace. Nandun yung kapanatagan. Tama po? Kaya nga ang prayer natin, Lord, your will be done, not my will. Ako po, ganun po ako manalangin pagka lalo't ang sitwasyon hindi na kaya nung wisdom at kalakasan ng karunungan ng tao. So, sabi ko lang kay Lord, your will be done. In fact, kahit alam naman natin yung gagawin, pero magandang prayer yun, na Lord, your will be done, not my will. At alam niyo po ba si Lord, once na nagawa mo yung part mo, pahinga ka na. Si Lord na yung bahala dyan. Kaya po itong, pansinin niyo po, yung first quarter natin, napakaganda. Gusto ko po yung congratulate about this sa atin. Sapagkat itong first quarter natin, talagang nakaka-amaze si Lord. Pag sabi first quarter, 4 na buwan pa lang. Sa 4 na buwan, nangyari yung anniversary, nangyari yung encounter, pumunta pa sila Bishop. Kaya para sa akin, parang malaking milagro yun. Tapos, baptism. Yung tawag ko po dyan, major event. Yan, pwede bang bigyan natin ng the best question? Na hindi kaya ng tao yan. At ng cute na pastor niya, hindi kaya. Hindi kaya po ng sarili talaga. So, isa lang po ang naalala kong ginawa ko, pinagkatiwala ko kay Lord. May gagawin ka, pero iba pa rin yung pagkatiwala mo kay Lord. Sabihin na natin ang nagawa natin, 20%. Lord, sagad na to, todo na to. Ito na yung todo ng Christ in you pinangalan, 20%. Sabi ni Lord, sige, tabi ka na dyan. Anak, tabi ka na, ako na.
So, bibigyan mo lagi si Lord ng opportunity para kumilos. Huwag mo kakayanin. Kaya ako yung nalulungkot minsan sa, halimbawa lang sa pamilya, may na-hospital, tapos ikaw lahat, parang kakayanin mong bayaran ng mag-isa. Tama? So, kaya pag wala kang connection, ayun ang mahirap. Ang sabihin ng connection, mga padala ni Lord yan, para hindi mo kayanin mag-isa yung suliranin. Minsan hindi naman pera, sa mga ibang bagay. Ang church po sa Magalang sa amin po, may nag-donate ng sa care group nila yan. May business doon na manukan, I think manukan. Ang daming itlog o itikan. Nagbigay ng napakaraming tray. Lahat, sabi ni Pastor Carmela, lahat ng primary sa leaders, mga PTs, may libre kayong tigisang tray. Kaya ako nabasa ko lang, sana kasali ako dyan. Wala ako ron eh. Nakita ko si mama, si papa ko nag-message, may dumating sa amin. Ayos sakto pala sila mama, no problema sa ulam. Wala daw sila ulam tanghali. Kaya hapon na ako nagpadala. Nakita ko na, yung provision ni Lord, sometimes hindi sa sarili mong lahat. Kaya sa mga nagtatrabaho ko rito, huwag mong isipin na gagawin mo lahat, kakayanin mo sa sarili mong diskarte. Napapagod ka. So, mahalaga na ma-develop po yung relasyon sa Lord at sa mga tao. Kasi po yung mga taong nataniman mo ng salita ni Lord, yung mga tao po na hindi mo namalayan, na-encourage mo lang. Hindi mo alam one of these days, siya pala yung gagamitin ni Lord para dun sa pinakang kailangan na season mo ng buhay mo. Or pwedeng vice versa. Dumating sa time na ikaw naman yung kailangan niya. Sino pong may nakukuha. So, kaya prayer is the opportunity to connect God. At si Lord, hindi siya magpapadala ng uwak para bigyan ka ng pagkain. Nung panahon ni Noah, pwede, no? Nung panahon ng Noah's Ark. Pero sa atin ngayon, asahan niyo po, magpapadala si Lord. So, tawag niyang provision of God. When God guides, He provides. Kaya nga po ang church natin, ang Christ in Binangonan, sa loob ng isang taon, nabuhay siya. Tama? Hindi ko po tinitignan na ako yung Christ inyo. Simula po na nagsimula to, hindi ko po inisip na ako yung Christ inyo Binangonan. Talagang inisip ko siya, para siyang tao na kailangan niya mabuhay. So, in 1 year, pag tinignan niyo po ang ating paligid ngayon, nagkaroon siya ng TV, diba? Na sarili na natin. As in, na fully paid siya last Sunday. May nagbigay din po ng 2,000. Grabe yung CIY family po natin. May nagbigay. Bali 4K lang sinolder ng family. Ng church niya. Ni Christ inyo Binangonan. Tapos yung electric pa natin, nanganganak dahil. May kausap nga ako, sabi niya, Sir, malay mo, di ba? Mabigay lang ko ni Lord tong prayer ko, mapa-air ko natin. Amen. Tapos sabi niya, malay mo, Pastor, yung harap na yan. Di ba? Estimate nga natin, Pastor, magkano ba yung... So, hindi mo alam, kung halimbawang ako sa sarili ko yun, hindi ko kaya yun. Mapapagod pa ako sa trabaho kung ako magpapasemento yan. So, si Lord, lagi siyang sumasagot. Lagi po tatandaan niya. Pero kailangan niya ng prayer. Dependency on God. So, every time we pray, pinapakita natin that we are connected to God. So, meron pong 5 kahalagahan ang prayer po. Sabi po dyan, number 1, prayer provides peace and reduces anxiety. So, nagpo-provide daw siya ng peace, kapayapaan. Kaya po pansinin nyo yun, yung punong-puno ka ng alalahanin. Tapos nung naibuhos mo na kay Lord, di ba may ganun tayong moment? Gumaang. Lord, ang sarap ng pakiramdam ko kasi na-release ko sa'yo. Tama? Ako po may ganun na akong laging attitude. Madalas sa CR ako eh. Lagi akong lumulod sa CR. Tapos tinataas ko yung kami kay Lord. Tapos, doon ko nararamdaman yung kapanatagan. Yung bang, ba't ko ba pinaproblema to? Gagawin ko yung part ko, ikaw bahala sa part mo lang. Dapat po ganun ka makipag-usap kay Lord. Para yung kapayapaan maranasan. Amen? Tapos po ang mga nangyayari, hindi lang lagi paayos naman po yan eh. Hindi naman lagi yung parang akala mo magaganda lagi mangyayari. So minsan yung pangit, hindi siya pangit. Nag-aanyo lang siyang pangit, pero magandang bagay yan.
Tama? Halimbawa, kung ikaw ay minulog ang kailangan ng mahatak, baka may mas the best pang ibibigay sa iyo. So, minsan ganun ganun ang nangyayari. Lagi natin tandaan, prayer change our mindset. Binabago ni Lord una kaisipan natin. Na si Lord, wag mong gagawing genie si Lord. Na kapag may hiniling ka kay Lord, gusto mo agad mangyari. Tama? So, bakit? Tuturuan ka muna ni Lord ng dependency. Tuturuan ka muna ni Lord ng magtiwala. Tapos yung moment na alam na ni Lord yung puso mo, doon niya na ibibigay. Kaya po, it provides, number 1, ano daw? Peace and reduce anxiety. Sabi po ng Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ano daw po yung i-guard ni Lord? Your heart and mind. Kaya po in prayer, lagi nyo pong ma-check, kahit po kayo mismo, ma-check nyo kung okay ba yung puso nyo at yung mind nyo kay Lord. May mga time na nakahiga ka, parang doon ka na lang magpipray na. Lord, salamat po sa lahat. Yung tinatamad ka nang umupo, tinatamad ka na lumuhod. Amen. Bukas na amen. So, makikita agad yung puso at yung kaisipan. So, yan po yung isang bagay na kailangan nating malaman. At ang sabi po rito, sa lahat daw ng iyong alalanin, hihingi mo na kay Lord. Pagpasalamat mo na kay Lord. Na si Lord na yung bahala. So, every time we pray, kinocommit natin, tinatalaga po natin yung ating buhay sa Lord. Ating pong alalahanin at mga kailangan po. Number 2, access God's power and forgiveness. So, yung kapangyarihan ni Lord, every time we pray, anong nangyayari daw? Access God's power. Yung bang hindi natin nakikita yan, kagaya po ng cellphone, kaya gumagana ang cellphone, kaya may signal, meron siyang tinatawag na frequency ba tawag doon, Tito Alvin? Frequency ba yun? Signal yan, signal. Hindi natin nakikita yan, pero sa mga digital, nila, yung mga nasa gantong linyahan, may mga po pala yan, parang line. Kaya minsan parang mismo delay, yung pala hinaharang dun sa sa atmosphere. Yan sa himpapawid. So, ganun din po ang ating prayer. Every time we pray, yung kapangyarihan ni Lord na access natin. Kaya nga, sabi ng Bible, makapangyarihan ng panalangin ng matuwid. Ibig sabihin, yung mga naglilingkod kay Lord, hindi lang po si Pastor yan, kahit kayo po, powerful po ang inyong prayer. Dahil dyan, yung access ng kapangyarihan ni Lord, dumadaan po sa atin. Kaya po salamat po sa mga nagpapadala ng prayer, sa mga nakaka-chat ko po, marami po kayo. Ayan. So ako yung nagpapasalamat kasi po, sa pamamagitan po ng lingkod, sinosurrender natin yung mga panalangin. At nakakatawa lang every time na nakikita ko po na, Pastor, thank you po kasi gumaling na yung pinagpipray ko. Ako po mismo nakaramdam ng ganito. So, ganyan po yung magandang culture na gagawin natin. Pag may pinagpipray ka, ipaalam mo sa yung sa righteous na padala ni Lord. Sinabing righteous, matuwid. Hindi po perfect. Kaya po, every time you send prayer, binibigay po natin kay Lord. So, kayo rin po, personal, mahalaga po, manalangin ka kay Lord ng iyong personal team. So, access for God's power and forgiveness. James 5:16, therefore confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous is powerful and effective. Yan po yung binabanggit natin. So, alam niyo po ba, background lang, yung binanggit natin na verse sa GC kanina. 2 or 3 gather in my name, I am in the midst. Alam niyo po ba talaga ang context nun? Hindi naman talaga yung dalawa tao nag-uusap, nandun si Lord. Not literal na ganon. Kasi ang pinakang context nun, kapag daw may laban sa iyo ang iyong kapwa mananampalataya or meron kang issues sa kapwa mananampalataya, pwede mo siyang i-confront. Yan. Tapos,
ikaw, kung ayaw makinig ng kinoconfront mo, pwede ka magsama pa na isa. Yan. So, dalawa kayo, okay. Kung hindi pa rin siya maniwala, kasi ganun naman, di ba, pag may kinoconfront kang tao. Halimbawa, may concern ako kay Erwin. Sabihin niya, hindi totoo yung ano mo, paratang mo sa akin. Basta. So, nagsama ako na isa, si Tito na lang, yan. Tapos, tawag niya witness. Yan, witness. Na hindi chismis yung aking sinasabi sa kanya. Kasi pag isa lang sabi, pwedeng chismis, di ba? Pero pag dalawa o na marami na, totoo yun, ibig sabihin. So, pruweba na ayun yung kanyang kailangang harapin. Pero sabi ron, 2 or 3 gather in my name. So, once na si Lord ang witness, nandun siya. So, yung pinakang context na, kailangan po marami tayong matutunan pa regarding sa mga laman ng Bible. So, yun po yung kinokorek lang po natin, yung pinakang meaning. So, kaya ito po yung nabanggit natin, for forgiveness. So, every time you pray to God, alam niyo po ba, yung kapatawaran nararanasan. Kaya po madali tayong magpatawad sa kapwa kasi una tayong humingi ng tawad kay Lord. Ang sabi po sa pangatlo, pabilisin po natin, provides strength against temptation. So, marami pong bagay sa buhay natin na nakakatukso. Tama po? So, mag-iingat po tayo. Kaya ang ganda na sabi ni Nanay Veron kanina, no? Yung as you go on your relationship to God, natututunan mo yung boundaries. Ayan. Kaya nga po may GC for men's and GC for women's. And lumabas na rin ako sa women's. Una kasi nag-overseas po ako ron, pero lahat po ng nasa GC puro babae na po, kababae. So, mahalaga kasi yung boundaries na tinatawag. So, after dito, may groupings tayo habang nagkakape para makapag-focus tayo dun sa mga takeaways din po natin. At the same time, fellowship. Mahalaga po kasi yung fellowship ng kababayan at ng kalalakihan. So, yun po yung makita natin. It provides strength against temptation. Matthew 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. That the spirit is willing but the flesh is weak. Marami pong bagay na nakakatukso. Tama? Kayo po nakakalam nun. Hindi lang po isang bagay yan, maraming bagay. Tama po? Addiction tawag doon. Once ng temptation pumasok, yan po yung isa sa kalaban ng isang mananampalataya. So every time we pray, isa rin po sa ginagawa ni Lord yan. Nilalayo tayo sa possibilities ng temptation. Kaya po pansinin nyo, no? Example ito, nandito ka sa prayer meeting, imbis na may mangyayari pala na hindi maganda. Imbis na may makakapagpatukso pala sa'yo na isang bagay, nabuti na lang napunta ka sa prayer meeting. Tama? So, maraming bagay na akala mo pangit, pero sa Lord pala hindi. Planado pala. May isa pong kwento sa 9/11 bombing ba tawag doon? 9/11, yung sa Twin Tower, naalala niyo po yan, 9/11. Merong isang nagkwento po ron na meron, I think, yung gasol niya, nakakalimutan niyang patayin, may sinalang pala siya. Tapos, ang dami nangyari na yung gasol niya, nakalimutan yung patayin. Binalikan pa niya, may nasalang siya. Tapos napatay na yung umalis na siya. Nasiraan pa siya ng sasakyan, tinagawa niya na ayos na, mabilis lang na ayos. Tapos talagang papasok siya ng oras sa trabaho niya. Kailangan niyang habulin yung oras. Pero bago siya makarating, nangyari yung mismo tinaman na aeroplano, doon mismo yung kanyang room. Yung kanyang opisina. Nakalimutan ko na yung pinakang link doon. Minsan share ko sa inyo. Ganun ka protector si Lord. Nakakala mo may nangyari sa yung pangit. Hindi pala siya pangit na sitwasyon. Protection pala ni Lord. Kaya po yung mga series of rejection na nararanasan mo, hindi po. Series of protection po tawag. Kaya po be thankful kung nasiraan ka, thank you Lord. Kung ikaw ay halimbawa, hindi nakarating sa pinunta mo, thank you Lord. Kasi si Lord mayroon siyang mahalagang pinapakita niya kung gano'n niya ikaw kamahal or gano'n kanya iniingatan. Sino po may natututunan? Amen.
So, isa rin po yung temptation. Kaya po, be thankful kapag kinokorek ka, be thankful pag mismong word ni Lord, tinatama ka. Kasi po, iniiwas ka ni Lord sa mga panganib na pwedeng mangyari sa atin. Naalala niyo si Jesus yung nagpe-pray siya sa Gethsemane? Kasi siya ay 100% human, 100% God. Ibig sabihin ng human, yung nararanasan mo pag may trouble ka, ganun din si Lord. Kaya ang sabi niya, Lord, ayoko nito, pwede bang i-remove mo na lang sa akin to? Remove the cup of suffering. Sabi niya, wag na lang akong dumaan dyan kasi alam niya mangyayari sa kanya eh. Nakita niya na yung mangyayari. Para ako sa krus, papahirapan. Pwede bang wag na lang akong dumaan dyan, Lord? Iba na lang. Yun na lang, yung tambay na makulit dun. Sa amin, wala namang ginagawa eh. Pwedeng ganun eh. Pero sabi niya, let your will be done, not my will. Temptation yun. Na meron siyang kailangan i-fulfill na purpose. Pero, pinigilan niya, talo siya ron. Kagaya ng tinukso rin siya ng kaaway, di ba? So, yun po yung bagay na nagagawa ng prayer. Pangapat, receive guidance and answer. Kaya po tama yung sabi ni Tito kanina, may mga panalangin na maraming sagot si Lord. Una, pwedeng yes, agad-agad. Gabay po ni Lord yan. Pwedeng minsan no. Lord, gusto ko talaga to eh. So, ayaw ni Lord. Yan. So, guidance po ni Lord yan. Pangatlo, pwedeng maybe. Yan. Siguro, pwede. Kung papakita mo sa akin, talagang deserve mo yan. Tama po? Ano po yung isa? Pagdating ng panahon. Malay mo, someday, di ba? So, kaya po, ang Diyos natin, every time we pray, ibig sabihin, marami kasing tao, sumasama loob kay Lord. Kasi ang pag nagpe-pray ka, ang na-expect mo yung gusto mong sagot. Tama? Lord, ngayong taon mangyayari to. Di ba ganun ka mag-pray? Paano kung hindi ngayon mangyari ngayong taon? Kasama loob mo kay Lord kasi akala mo, Lord, kala ko ba naririnig mo ako? So, every time you pray, ibig sabihin, pinagkakatiwala mo na yung sagot kay Lord. Si Lord na bahala ron kung gusto niyang mabilis na sagot eh. Kaya ako naman po, 34 na si Pastor. Kaya may nga. Lord, baka naman tayo. Lord, sabi ni Lord, ma-ordain ka muna. Para siguradong walang hadlang. Sige Lord, sige po. Sabi mo eh. Si Pastor, pinagpipray ko rin yun. Siyempre, pag nakikita ko nga lang kayo, Lord, magkakakopol din ako. Ako, in your perfect time. Pero yung sagot, wala sa akin, kay Lord. Ang hirap naman, nagpe-pray ako kay Lord. Tapos dumidiskarte ako sa sarili ko. Para sure, Lord, baka hindi mo ibigay. Diba? Yari ako kay Lord nun. Mahirap na yung, diba? So, ganun din sa buhay panalangin. Once you pray to God, hindi mo nahawak yung sagot. Ibig sabihin, once you pray, binibigyan mo si Lord ng karapatan na siya yung kumilos. Sabi ng Bible, when the time is right, the Lord will make it happen. Ano pong mas the best na timing sa'yo o kay Lord? Sabi pa na Ecclesiastes 3:11, He made everything beautiful in its time. Doon ako tiwala kay Lord. Doon ako sigurado na pag-timing ni Lord the best. Isa rin sa nakita ko, una, hindi na ako na-batter sa edad. Bahala ka na, Lord. Lalaki na wala sa lalaki. Pangalawa, sabi ko, ang galing mo, Lord, kasi piniprepare mo ako. Tinatama mo ako. At least, ako'y nandito na sa gantong level. At the same time, pagpapalain mo ako, Lord, financially. At least, pag dumating na yung ibibigay mo, deserve na ako, di ba? Sa Kanya. Kasi alam ko naman, pag si Lord nagbigay, karapat-dapat. Pero ang tanong, ikaw ba karapat-dapat dun sa pinagpipray mo? Pwedeng hindi tao yan, pwedeng bagay. Nananalangin ka ng material thing. Ang tanong, deserve ka ba ron sa pinagpipray mo na? So, ganun po yung prayer. Papatunayan mong deserve ka dun sa iyong hiningi ka na. Oo nga, Lord. Sabi ko, oo nga. Isang pag-iingat din po yan. So, God's timing is the best timing. And the last thing po, maintains connection with God. Tawag po dyan, deepen relationship. James 4:8, come near to God and He will come near to you. Kaya po mapapansin niyo yung kapag kulang ka sa prayer, buhay panalangin, parang ang layo ni Lord na. Parang narinig kaya ako ni Lord.
Minsan hirap ka lumapit kay Lord. Pero once you pray to God, doon lumalapit yung presensya ni Lord. Kailanman po hindi malayo si Lord. Tayo lang po, yung damdamin natin. Pero si Lord, nandyan siya lagi. Nagantay lang po siya na yung puso natin maalay natin kay Lord. Kaya po, napakaganda po nitong year natin na to, Kingdom Alignment. I-align mo lang po yung puso mo kay Lord. I-align mo lang po yung buhay mo kay Lord. Hindi po ba lahat ng panalangin mo, siya nang bahala. Ayun na po, nagpipray ako, Lord. May darating kaya, Lord. Sabi ko, mahalaga yung word mo, yung ganda eh. Pero sabi nung verse nga na nireveal na Lord, 2 or 3 gather in my name. Naandun ako. So, good thing, we are more than 3. And bigyan natin the best class today. At maniwala po kasi hindi, yung pong iyong heart's desire, alam nila. Even na hindi mo mabanggit sa prayer natin kanina yan, alam ni Lord yan. Siya pong bahala sa'yo. Isa po sa natutunan ko rin, once na ang puso mo ay align kay Lord, damay na po lahat. Magkulang ka man sa prayer in words, pero yung prayer in heart, alam ni Lord. Kaya po ngayong gabi na to, tayo po'y yumuko, tayo po'y magpasalamat kay Lord. Ano man pong bagay na idinil sa'yo ni Lord sa ating pong pinag-usapan, iyo pong ipagpasalamat sa Kanya. Iyo pong banggitin ang mga bagay na gusto mong sabihin sa Panginoon. Kung gaano siya kabuti, gaano siya kadakila. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At sa ating pong panalangin, ating pong pinag-usapan about prayer, mas lalo po natin siyang minamahal, mas lalo natin siyang nakikilala na ang Diyos pala na to, ayaw tayo masakta. Ang Diyos pala na itong kinikilala natin, ayaw tayo mapahama, kundi gusto niya tayong ingatan. Kaya po mas luminaw sa atin na every time we pray, it's not about us anymore, but it's all about God's timing. Kaya po, once we pray to God, starting tonight, hawak na po ni Lord ang ating mga panalangin. And our God is all-knowing God. Our God is omnipotent God. Our Lord is powerful. Wala pong imposible sa Kanya. Kaya po magtiwala tayo sa timing ng ating pong Panginoon. May mga bagay ka na gusto mo na mangyari sa season mo, pero hindi pa inaalaw ni Lord. Antay lang po tayo. Huwag po tayo magsasawa. Kung may dinidesire ka sa simbahan na to, Lord, gusto ko magamit mo ako dito, Lord. Lord, gusto ko isa ako sa mag-provide. Lord, magamit mo ako, Lord, sa simbahan na to, Lord. Ako po yung mag-provide ng lupa, ng place. Isa po ako sa mag-donate ng mga bagay na to. Once you desire it, pagkatiwala mo lang kay Lord, si Lord po ang bahala. Kung ikaw po ay may pinagpipray na, Lord, gusto ko po lumalim pa sa'yo. Gusto ko po, Panginoon, na mas lalong, Lord, tumatag sa'yo. Banggitin mo lang po sa ating Panginoon. Bibigyan ka po niya ng lakas para mangyari mga bagay na po. Salamat po, Ama. Thank you, Jesus. Kawitan po natin na ating Panginoon. Thank you, Jesus. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. From the bottom of our hearts, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal
Mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na Panginoon. Na mahal kita, Panginoon. Let's pray, Lord. Salamat po sa gabing to. Salamat po sa salitang aming na-receive galing sa iyo. Salamat po sa pag-asang binibigay mo sa amin. Starting tonight, our prayer life will never be the same again. Our worship to you will never be the same. And the more we pray to you, Lord, the more na ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga bagay na to. We love you, we honor you, Lord God. Thank you po sa pagsasalo namin, food, at as we eat, Lord, have table fellowship, ma-enjoy po namin ang bawat isa, Panginoon. Salamat po. All the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer. The mighty name of Jesus. Picture lang po tayo, tapos kain tayo, kape po tayo, and fellowship with each other. Salamat po. At pagkatapos po, pwede na po tayo. God bless po.